Ako si Adrian, isang simpleng tao na may kakaibang trabaho. Ako ay isang ghostwriter ng mga liham ng pag-ibig. Ang trabahong ito'y hindi ko pinili dahil gusto ko, kundi dahil sa isang kaibigan na labis kong minamahal. Si Marco, ang aking matalik na kaibigan mula pagkabata, ay mayroong isang nobya na nagngangalang Erica. At sa kasamaang palad, ako ang sumusulat ng mga liham para sa kanya. Nagsimula ang lahat isang malamig na gabi sa aming paboritong tambayan. Nakatingin si Marco sa akin na puno ng pag-asa habang hinihiling na tulungan ko siya sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Adrian, kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko alam kung paano ipapahayag ang nararamdaman ko kay Erica. Sigurado akong magagawa mo ito, anya habang hindi maipinta ang kanyang mukha sa kaba. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na sa bawat salitang isinusulat ko para sa kanya, isang piraso ng aking puso ang nawawala. Ngunit para kay Marco, pinilit kong ngumiti at sumang-ayon. Ang unang liham na isinulat ko ay puno ng mga pangarap at pangakong tila ba ako ang nangako. Sa bawat tuldok at kudlit, nararamdaman kong unti-unti akong nahuhulog sa isang patibong na ako mismo ang bumuo. Ngunit paano ko magagawang magsalita? Paano ko sasabihin kay Marco na ang bawat liham ay hindi lamang para kay Erica, kundi para sa akin din? Si Erica ay isang napakagandang babae, hindi lamang sa kanyang pisikal na anyo, kundi pati na rin sa kanyang kalooban. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin sa kalangitan, at ang kanyang ngiti ay sapat na upang palambutin ang pinakamatigas na puso. Ngunit sa bawat liham na ipinapadala ni Marco sa kanya, naisip kong tila ako ang kanyang kausap. Ang mga damdaming iyon ay hindi maipagkakaila, mga damdaming pilit kong itinago. Isang araw, habang naglalakad kami ni Marco sa park, biglang bumungad sa amin si Erica. Ang init ng kanyang ngiti ay tila basinag ng araw sa malamig na umaga. Marco, salamat sa mga liham, bungad niya, sabay lingon sa akin. Napakahusay ng pagkakagawa, parang ramdam na ramdam ko ang totoong damdamin mo. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko sa pagtingin sa kanya. Pero sa kabila ng mga ngiti at tawanan, may isang bahagi ng akin na nasasaktan. Habang mas lumalapit si Erica kay Marco, mas nararamdaman kong nawawala ako sa sarili kong mundo. Ngunit isang gabi, habang ako'y nagsusulat ng panibagong liham para kay Erica, isang kakaibang ideya ang pumasok sa isipan ko. Isang liham na tila kakaiba sa lahat ng nauna. Isang liham na puno ng tunay na damdamin, hindi para kay Marco, kundi para sa akin. Sa bawat salitang isinulat ko, ramdam kong mas lalo akong nahuhulog sa patibong na ito. Ngunit sa gitna ng aking pagsusulat, may narinig akong kaluskos mula sa bintana. Nang ako'y lumingon, nakita ko si Marco na nakatayo sa labas, nakatingin sa akin na tila ba may nais sabihin. Sa bawat katapusan ng linggo, nagiging abala ako sa pagsusulat ng mga liham para kay Maria. Ang mga salitang lumalabas sa aking isipan ay tila baga sinasalamin ang mga damdamin na hindi ko maihayag sa kanya. Sa bawat liham, ako ang tagapaghatid ng mga damdamin ni Carlo, ang matalik kong kaibigan. Sa kabila ng lahat, may lihim na bahagi ng puso ko ang umaasa na sana kahit sa pagdampi ng papel sa kanyang mga daliri, ay maramdaman ni Maria ang tunay na damdamin ko para sa kanya. Isang araw, habang nagkakape kami ni Carlo sa isang tahimik na coffee shop, bigla niyang nabanggit na gusto niyang dalhin si Maria sa aming paboritong lugar, isang garden cafe na tila baga paraiso sa gitna ng lungsod. Pare, mukhang ito na ang tamang panahon para sa isang espesyal na date, sabi ni Carlo habang nakangiti ng buong pagmamalaki. Palihim akong napabuntong hininga. Lihim kong ninanais na sana ako ang kasama ni Maria sa araw na yon. Nang gabing iyon,
Muling nagbigay ng sulat si Carlo para sa akin. Pare, ito naman ang liham para sa anniversary namin. Alam kong magagawa mong espesyal ito. Sambit niya. Habang hawak ang papel, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad at ang sakit ng kalooban ko. Hindi ko maiwasang isipin kung papaano ko ihahayag ang damdamin ni Carlo gayong hindi ko lubos na naiintindihan kung ano ang nararamdaman niya. Ako ang tagasulat. Ngunit ang bawat salitang isinusulat ko ay nagmula sa aking sariling damdamin. Habang nagsusulat, naglaro sa isipan ko ang mga alaala. Ang unang pagkakataon na nakita ko si Maria ay sa isang pagtitipon ng mga kaibigan. Siya ay nakangiti at tila ba ang kanyang presensya ay nagbigay liwanag sa madilim na silid. Sa bawat pag-uusap namin, nahanap ko ang sarili kong nahuhulog sa kanya. Ngunit hindi ko maaaring sirain ang tiwala ni Carlo. Sapat na ang lihim na paghanga ko. Hindi ko maaring higit pa ang hilingin. Isang gabi, habang inaayos ko ang mga papeles sa aking mesa, biglang may natuklasan akong ibang liham na mukhang hindi ko naisulat. Nakasalungguhit ang pangalan ni Maria, ngunit ang pagkakasulat ay tila hindi akin. Para sa iyo, Maria, sana ay makita mo ang pagmamahal na nararapat para sa iyo, ang tanging nakasaad. Nabagabag ako. Sino ang sumulat nito? At bakit ito narito sa aking mga gamit? Sa mga sumunod na araw, naging palaisipan sa akin ang liham na yon. Sinubukan kong alamin kung sino ang may akda, ngunit tila walang bakas ng ibang tao sa aming apartment na maliban sa akin. Habang patuloy akong nag-iisip, natuklasan ko ang isa pang liham sa aking bag. Sa pagkakataong ito, mayroong isang maikling talata. Sa bawat liham na isinusulat mo, nararamdaman ko ang tunay mong damdamin. Ang pagkakilala ng mga salitang ito ay nagbigay ng kaba sa dibdib ko. Sino ang nakakaalam ng lihim kong damdamin? Noong sumunod na linggo, nagpasya akong sundan si Carlo at Maria sa Garden Cafe. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin na gawin ito, ngunit ang kuryosidad ay tila baga naguudyok sa akin. Pagdating ko sa lugar, nakita ko silang masaya at nag-uusap ng magkausap. Sa isang iglap, tila ba ang lahat ng sakit ay naglaho at napalitan ng pag-asa. Ngunit sa pagkakita sa kanilang kasayahan, nahanap ko rin ang sarili kong nagtataka sa liham na natanggap ko. Sino ang may alam ng lihim kong damdamin? Habang nagtatago sa likod ng mga halaman, narinig kong nag-uusap sina Carlo at Maria. Alam mo, Maria, may isang liham na nais kong ipakita sa iyo. Saad ni Carlo. Bigla akong kinabahan. Ano ang liham na iyon? At bakit tila ba ang puso ko ay nagwawala sa kaba? Nang ilabas ni Carlo ang liham mula sa kanyang bulsa, hindi ko maiwasang magulat. Ang sulat na hawak niya ay ang liham na natagpuan ko sa aking mesa. Ito ang liham na natagpuan ko sa mga gamit ko. Hindi ko alam kung sino ang sumulat, ngunit gusto kong malaman mo na mahal kita, sabi ni Carlo. Sa pagdinig ng mga salitang iyon, tila baga ako ay nagising sa katotohanan. Ang liham na natuklasan ko ay hindi ko isinulat, ngunit ngayon, hawak ito ni Carlo. Sino ang tunay na may akda? Sino ang nagtatangka na sirain ang lihim kong admirasyon para kay Maria? Habang naglalakad palayo sa lugar, nahanap ko ang sarili kong nagtataka. Sino ang misteryosong manunulat na ito? At ano ang kanilang layunin? Sa kabila ng lahat ng ito, natuklasan ko ang isang bagay. Hindi na sapat ang lihim na paghanga ko. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Sa mga nakaraang linggo, naging routine na sa akin ang pagsusulat ng mga liham para kay Andrea, ang nobya ni Marco, ang matalik kong kaibigan. Sa bawat talata, pilit kong inilalarawan ang nararamdaman ni Marco, ang pag-ibig na hindi ko alam kung tunay niyang nadarama o ako lang ang nagdidikta. Sa kabila ng lahat, hindi ko maikakaila na unti-unti akong nahuhulog sa bawat salitang isinusulat ko para sa kanya. Isang umaga,
Habang hawak ko ang isang tasa ng kape, dumating si Marco sa apartment ko. May dala siyang isang kahon ng mga tsokolate, paborito kong pamalit sa stress tuwing deadline. Ngumiti siya sa akin, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Tila may sinasabi, ngunit hindi maipahayag. Bro, mukhang masaya si Andrea sa mga sulat natin. Bungad ni Marco, bitbit ang kahon ng tsokolate at mga bagong papel na dapat sulatan. Talaga? Buti naman kung ganun, sagot ko. Pilit na itinatago ang konting kirot sa kalooban ko. Hindi ko alam kung masakit na ba ito dahil sa pagkakaibigan namin or sa damdamin ko para kay Andrea. Oo, actually, may plano akong surprise para sa kanya. Naisip ko, ikaw ang pinakamagaling mag-isip ng mga ganitong bagay. Ano kaya ang magandang gawin? Tanong ni Marco, sabay upo sa sofa. Naisip kong ito na ang pagkakataon kong makilala si Andrea sa mas personal na paraan. Pwede tayong mag-organisa ng isang picnic sa park kung saan kayo unang nagkita. Magdala tayo ng mga paborito niyang pagkain, tapos maglagay ka ng liham sa basket. Napangiti si Marco sa ideya at agad-agad kaming nagplano. Habang nag-uusap kami tungkol sa mga detalye, hindi ko maiwasang mapansin ang saya sa kanyang mga mata. Nagpapaalala ito sa akin kung bakit ko ginagawa ito para sa kaibigan ko. Ngunit sa isang sulok ng isip ko, may munting hinanakit. Parang isang liham na hindi ko maipadala, isang damdamin na hindi ko maipahayag. Dumating ang araw ng picnic. Pinili namin ang isang tahimik na sulok sa park, kung saan hindi kami madaling mapansin. Habang inaayos ko ang mga pagkain sa basket, napansin kong abala si Marco sa kanyang cellphone. Tila may mahalagang text na binabasa. Nang dumating si Andrea, kitang-kita ko ang saya sa kanyang mga mata. Nakasuot siya ng simpleng damit, ngunit para bang ang araw ay sumikat lamang para sa kanya. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba habang lumalapit siya sa amin. Wow! Ano to? Ang ganda naman ng surprise! Sabi ni Andrea habang tinitingnan ng paligid. Ngumiti si Marco at inabot ang basket sa kanya. Para sa'yo, mahal. Buksan mo. May liham akong isinulat para sa'yo. Habang binubuksan ni Andrea ang basket, hindi ko maiwasang makaramdam ng paninikip ng dibdib. Alam kong ako ang sumulat ng liham, ngunit sa mga sandaling iyon, tila may parte ng puso ko ang nais na umasa, na sana ay ako ang nagbigay ng mga salitang iyon. Binasa ni Andrea ang liham, at kitang-kita ko ang pagkinang ng kanyang mga mata. Marco, ang ganda naman na nito. Parang ramdam ko talaga ang pagmamahal mo, ngumiti si Marco. Ngunit may kapansin-pansin na pag-aalinlangan sa kanyang muka. Alam mo, Andrea, simula ni Marco, may gusto sana akong sabihin. Nanlamig ang paligid at tila tumigil ang oras. Ang araw na dapat ay puno ng saya, ay biglang nagkaroon ng tensyon. Lahat ng tao sa park ay tila nawala at kami na lang ang natira sa espasyo. Ang mga liham na yun, hindi ako ang sumulat. Sabi ni Marco, habang diretso ang tingin kay Andrea. Nanlaki ang mata ni Andrea, halatang gulat. Anong ibig mong sabihin? Naramdaman ko ang pagkatulala. At tila nawalan ako ng boses. Hindi ko inasahan na sasabihin ni Marco ang katotohanan, lalo na sa ganitong pagkakataon. Siya ang nagsulat ng lahat ng iyon, sabay turo ni Marco sa akin. Siya ang tunay na may akda ng mga salitang bumihag sa puso mo. Bumilis ang tibok ng puso ko at hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Sa isang iglap, ang lihim na itinago ko ay biglang nabunyag. Nakatingin si Andrea sa akin at sa kanyang mga mata ay may halong pagtataka at pag-unawa. Bakit? Tanong ni Andrea, ang tinig na puno ng emosyon. Nagtama ang aming mga mata, at sa sandaling iyon, alam kong hindi ko na kayang magpanggap. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang tawag ang dumating kay Marco, biglang kinailangan niyang umalis. Sorry, Andrea.
Kailangan ko talagang pumunta. May emergency sa trabaho. Sabay likod ni Marco, nagmamadaling umalis. Naiwan kaming dalawa ni Andrea, tahimik sa gitna ng parke, habang ang mga damdamin ay naglalaro sa hangin. Sa sandaling ito, alam kong hindi na ako maaaring magtago. Ngunit paano ko sisimulan ng kwento ko? Paano ko sasabihin ang damdamin kong hindi ko inaasahan? At sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang bumalot sa akin. Sa pagkakataong ito, ano ang isusulat ko para sa kanya? Ang mga araw ay tila nagiging linggo, at ang linggo ay parang buwan sa bilis ng mga pangyayari. Sa bawat liham na isinusulat ko para sa nobya ni Marco, nararamdaman ko ang pagigting ng damdamin na unti-unting bumabalot sa aking puso. Hindi ko maintindihan kung bakit tila ang mga salitang inilalapat ko sa papel ay nagmumula sa isang bahagi ng aking sarili na matagal ko nang itinatago. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa coffee shop, kung saan madalas kaming magtagpo ni Marco para magpalitan ng mga bagong ideya para sa kanyang mga liham, natagpuan ko ang aking sarili na nagmumuni-muni. Ano nga ba ang aking nararamdaman para sa kanya? Hindi ba't bahagi lamang ito ng aking trabaho bilang ghostwriter? Ngunit bakit tila ang bawat titik na aking isinusulat ay may kalakip na emosyon na hindi ko maipaliwanag? Napagpasyahan kong sulatan si Claire, ang nobya ni Marco, ng isang liham na mula sa aking sariling puso. Hindi ko alam kung bakit, pero nararamdaman kong ito na ang tamang panahon para gawin iyon. Sa loob ng ilang taon na naging ghostwriter ako ni Marco, ngayon ko lang naramdaman na kailangan kong ilahad ang tunay kong damdamin. Claire, ang simula ng liham na isinulat ko. Sa tuwing iniisip ko kung paano ko ilalarawan ang pagmamahal ni Marco sa'yo, tila ako ang unang nakakaranas ng kilig at saya. Ang bawat salita na aking binubuo ay nagiging bahagi ng aking sarili na para bang ako ang naglalakbay sa inyong mundong dalawa. Isinulat ko ang lahat ng aking nararamdaman, ang pag-asam na minsang maging bahagi ng ganoong klasing pag-ibig, ang pagnanais na marinig ang mga salitang iyon mula sa isang tao. Habang ginagawa ko ito, nararamdaman kong unti-unting gumagaan ang bigat na matagal nang bumabalot sa aking dibdib. Ngunit sa huli, isinara ko ang liham sa paraang hindi ko pa nagawa dati. Alam kong hindi ako ang taong dapat mong pakinggan. Ang mga salitang ito ay mula sa isang tao na hindi mo kilala, mula sa isang estrangero na nakatago sa likod ng mga titik. Ngunit Claire, ang bawat liham na natanggap mo mula kay Marco ay mula sa aking puso. Patawarin mo ako sa pag-aakalang maaari kong ipahayag ang mga ito sa iyo. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Claire. Hindi ko inaasahan ang tawag na yon, at sa unang ring pa lang ay naramdaman ko na ang kaba sa aking dibdib. Hello, sino ito? Tanong ni Claire. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Claire, ako ito si Alex, sagot ko. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Ako ang nagsusulat ng mga liham para kay Marco. Tahimik sa kabilang linya. Naghintay ako, pinakikinggan ang bawat pintig ng aking puso. Sa wakas ay nagsalita si Claire. Ang kanyang tono ay puno ng sorpresa. Alex, gusto kong makipagkita sa'yo. May kailangan tayong pag-usapan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa pagkikita naming iyon. Ngunit naramdaman kong ito ang simula ng isang bagong kabanata sa aming kwento. Ang lihim na pag-amin ay nagdala ng bagong pag-asa at takot sa aking puso. Ang araw ng aming pagkikita ay dumating at kami ay nagkita sa isang maliit na kafe na malapit sa parke. Ang lugar ay tahimik, perpekto para sa isang pag-uusap na puno ng emosyon. Nang makita ko si Claire, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at isang di maipaliwanag na kalungkutan. Alex, salamat sa pagdating, bungad niya.
Gusto kong malaman kung bakit mo ginawa ito. Bakit mo isinulat ang liham na yon? Tumingin ako sa kanya. Alam kong ito na ang pagkakataon kong ipaliwanag ang lahat. Claire, ginawa ko yon hindi lamang para kay Marco. Ginawa ko iyon dahil iyon ang tunay kong nararamdaman. Sa bawat liham na isinulat ko, unti-unti kong nararamdaman na ikaw ang dahilan kung bakit ako nagpatuloy. Hindi ko ito inaasahan at hindi ko ito sinasadyang mangyari. Tahimik siya, tila iniisip ang mga salita na sinabi ko. Alex, hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Pero gusto kong malaman mo na ang mga liham na iyon ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong damdamin. Sa huli, nagpasya kaming manatiling magkaibigan. Ngunit sa aming pagkakaibigan, naramdaman ko ang isang hindi maikakailang koneksyon. Hindi ko alam kung saan ito hahantong, ngunit alam kong ang bawat liham na aking isinulat ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Habang naglalakad kami palabas ng kafe, narinig namin ang tunog ng isang telepono. Tumigil si Claire at nagtingin sa akin. Alex, may kailangan kang malaman. Hindi ko ito sinabi sa iyo, pero si Marco ay aalis patungong ibang bansa. Hindi niya alam kung kailan siya babalik. Ang biglaang balita ay tila isang dagok sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin, ngunit naramdaman kong ito ay simula ng isang bagong yugto sa aming kwento, ang lihim na pag-amin, ang pagkakaibigan, at ang balitang ito ay nag-iwan ng maraming tanong sa aking isipan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ako ang nagsusulat ng mga liham, ngunit hindi ko alam kung paano tatapusin ang kwento. Sa bawat liham na sinusulat ko para kay Elena, palaging may bahagi ng puso ko na nahuhulog sa kanya. Sa kabila ng pagkakaibigan namin ni Marco, ang kaibigan kong humiling na ako ang tumulong sa kanya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pagnanasa na ang mga salitang isinusulat ko ay tunay na galing sa akin. Hindi bilang isang ghostwriter, kundi bilang isang lalaking humahanga sa kanya. Sa bawat tawa at kilig na nakikita ko sa mga mata ni Elena tuwing binabasa niya ang mga ito, alam kong ako ang may likha ng mga damdaming iyon, hindi si Marco. Isang araw, habang nakaupo ako sa paborito kong kapehan, iniisip ko ang susunod kong isusulat. Nasa harapan ko ang isang blangkong papel. Ang tinta ng panulat ay naghihintay na isiwalat ang mga saloobin ko para sa kanya. Napansin kong may mga liham na hindi ko pa naisusulat. May mga damdaming hindi ko pa naihahayag. Kailangan ko bang isulat ang mga ito? Ano ang mangyayari kung malaman niya ang totoo? Na ang mga salitang bumihag sa kanyang puso ay hindi galing kay Marco kundi sa akin? Habang nilalaro ko ang panulat sa pagitan ng mga daliri ko, biglang bumukas ang pinto ng kapehan at pumasok si Marco. May ngiti sa kanyang muka, tila naglalakad sa alapaap habang papalapit sa akin. Pare, salamat talaga sa lahat ng tulong mo, sabi niya habang umupo sa harapan ko. Hindi ko akalaing magiging ganito kasaya si Elena sa mga liham. Tila mas lalo siyang umiibig sa akin. Ngumiti ako, pilit pinipigilan ang kirot sa dibdib ko. Walang anuman, Marco. Basta para sa iyo, handa akong tumulong. Ngunit sa likod ng mga ngiti ko, naroon ang mga katanungan na bumabagabag sa isip ko. Hanggang kailan ko magagawang magpanggap na ang mga liham na iyon ay galing kay Marco? Hanggang kailan ko itatago ang damdamin ko kay Elena? Pag-alis ni Marco, bumalik ako sa pagsusulat. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang lakas na pumukaw sa akin. Hindi ko na malayang ang mga salitang isinusulat ko ay hindi para sa kanya kundi para sa akin. Isang liham na nagsisiwalat ng katotohanan. Sa bawat pangungusap, naramdaman ko ang kapangyarihan ng pag-amin. Ang tibok ng puso ko ay tila nag-aalab. Ang nararamdaman ko ay
Pinupukaw ng ideyang makita ni Elena ang tunay na nilalaman ng puso ko. Sa wakas, natapos ko ang liham. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob, ngunit alam ko na kailangan kong gawin ito. Kailangan kong malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Elena kapag nalaman niya ang totoo. Kinabukasan, nagpasya akong makipagkita kay Elena. Naglakad kami sa parke habang ang hangin ay malumanay na humahaplos sa aming mga pisngi. Tila walang kamalay-malay si Elena sa magiging kaganapan. Ang mga mata niya ay kumikinang, puno ng saya, habang nagkukwento tungkol sa mga liham na natatanggap niya. Alam mo, minsan iniisip ko kung paano kaya nasusulat ni Marco ang mga ganoong kagandang salita. Sabi ni Elena, punong-puno ng pagkamangha. Parang napaka-personal, napakatapat. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung paano ito sasagutin, ngunit alam ko na ito na ang pagkakataon ko. Huminga ako ng malalim, tinignan ko siya sa mata, at inilabas ko ang liham mula sa bulsa ko. Elena, may gusto akong ipakita sa iyo, sabi ko, iniabot ang liham. Puno ng pag-aalinlangan, kinuha niya ito mula sa akin. Habang binabasa niya ang mga salita, naramdaman ko ang pagtaas ng tensyon. Ang hangin sa paligid namin ay tila tumigil. Ang oras ay tila nagdahan-dahan. Ang mga liham na yon! Hindi kay Marco galing, sabi ko, sa wakas. Ako ang sumusulat ng mga yon. Natigilan si Elena. Ang mga mata niya ay dumilat, puno ng pagtataka. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumukas. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Ngunit alam ko na kailangan kong ipahayag ang nararamdaman ko, kahit ano pa ang mangyari. Elena, ang mga salitang iyon, ang mga damdaming iyon, lahat ng iyon ay mula sa akin. Hindi ko kayang itago pa. Ikaw ang inspirasyon ko sa bawat liham. Ikaw ang dahilan kung bakit ako patuloy na nagsusulat. Sa dulo ng liham, may isang linya na hindi ko pa nailalathala sa iba. Mahal kita. Nakasulat doon, sa huling bahagi ng liham. Ngunit bago pa man siya makapagsalita o makapagbigay ng reaksyon, biglang dumating si Marco. Ang mukha ay puno ng saya. Ano ang ginagawa niyo dito? Tanong niya. Walang kaalam-alam sa mga nangyari. Tumingin si Elena sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng damdamin. Habang si Marco ay nakangiti, hindi pa rin alam ang katotohanan. Sa puntong iyon, alam kong nasa cliffhanger kami ng kwento. Ang hinaharap ay puno ng misteryo. Ano ang magiging desisyon ni Elena? Ano ang magiging kahihinatnan ng pagkakaibigan namin ni Marco? Ang lahat ng ito ay nakabitin sa hangin, naghihintay ng sagot sa susunod na kabanata ng kwento namin. Sa paglipas ng mga linggo, hindi ko maiwasang mapansin ang unti-unting pagbabago sa tono ng mga liham na kailangan kong isulat para kay Mia, ang nobya ng matalik kong kaibigan na si Adrian. Ang mga salita ay tila nagiging mas malalim, mas personal. Hindi ko alam kung ang pagbabago bang ito ay dulot ng mga pinapadalang mensahe ni Adrian o kung ako mismo ang naglalagay ng sariling damdamin sa mga liham. Sa tuwing isinusulat ko ang mga ito, nararamdaman ko ang kakaibang pagkakakilanlan sa pagitan ko at ni Mia. Para bang sa kabila ng papel at tinta, nagkakaroon kami ng koneksyon na hindi ko inaasahan. Minsan, naiisip kong baka sa paraan ng pagsulat ko, nagiging akin ang damdamin sa mga salitang iyon. Ngunit pilit kong pinipigil ang sarili dahil alam kong hindi ito tama. Si Adrian ang mahal ni Mia at ako'y tagapagsulat lamang, isang anino sa likod ng mga liham. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng aking mesa, hawak ang pluma at papel, naramdaman kong may kung anong kakaiba sa hangin. Para bang may namumuong tensyon sa paligid. Binuksan ko ang isang email mula kay Adrian na naglalaman ng mga ideya
para sa susunod na liham. Sa pagbabasa, napansin ko na tila wala sa dating sigla ang kanyang mga saloobin. Ang mga pahayag ay naging malamig, walang gana, at pilit. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman kong may nangyayari sa pagitan nilang dalawa. Sa kabila ng lahat, sinubukan kong gawing mas maganda ang kanyang mga ideya. Sinimulan ko ang liham sa isang simpleng pagbati, ngunit habang isinusulat ko ang susunod na bahagi, hindi ko maiwasang magdagdag ng sarili kong pananaw. Ang bawat salita ay naglalaman ng damdaming matagal ko ng kinikimkim. Ang mga liriko ay naging mas puno ng pagnanasa at pag-asa, na para bang ako mismo ang nagmamahal kay Mia. Sa pagtatapos ng liham, napahinto ako. Isinantabi ko ang pluma at napatingin sa kisame ng aking silid. Ano ba itong ginagawa ko? Hindi ko dapat ilagay ang sarili kong damdamin sa mga liham na ito. Ngunit ano ang magagawa ko? Sa bawat titik at parirala, nararamdaman kong mas lumalapit ako kay Mia. Parang ako ang nagiging bahagi ng kanilang relasyon, kahit na sa isang paraang hindi nila alam. Nang matapos ko ang liham, isinara ko ang laptop at huminga ng malalim. Narinig ko ang pagpatak ng ulan sa labas ng aking silid. Ang tunog nito ay naging musika na nagbigay sa akin ng kalma, kahit pa ang isip ko'y puno ng kaguluhan. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na bumabagsak sa lupa. Sa kabila ng lahat, hindi ko mapigilang magtanong sa sarili. Ano ba ang nararamdaman ko para kay Mia? Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng telepono. Tumatawag si Adrian. Pare, may problema, sabi niya sa kabilang linya. Si Mia, parang nagbago siya. Alam na alam ko ang kailangan kong sabihin, ngunit sa halip, nagkunwari akong walang alam. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Sa tingin ko, may iba siyang nararamdaman. Hindi ko lang alam kung para kanino. Sagot ni Adrian, puno ng pag-aalala ang boses. Bumalik ang lahat ng mga alaala, ang bawat liham na isinulat ko, ang bawat piraso ng damdamin na inilagay ko sa mga ito. Sa puntong iyon, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Alam kong may kinalaman ako sa nangyayaring ito, ngunit hindi ko maamin kay Adrian, hindi ko kayang saktan ang kaibigan ko. Siguro, kailangan niyo lang mag-usap, sabi ko. Pilit na hindi pinapahalata ang kaba sa boses ko. Oo nga, pare. Salamat, tugon ni Adrian bago ibaba ang tawag. Pagkatapos ng pag-uusap namin, hindi ko mapigilan ang sariling mag-isip. Ano ba ang magiging epekto nito sa kanilang relasyon? At ano ang magiging kapalaran ko kapag nalaman nila ang totoo? Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko kayang tumigil sa pagsusulat ng mga liham. Parang ito na ang naging paraan para maipahayag ko ang tunay kong nararamdaman, kahit na hindi ko kayang aminin ito sa harap ni Mia. Sa pagtatapos ng araw, muling bumalik ang isip ko sa mga patak ng ulan. Sa bawat bagsak nito, nararamdaman ko ang takot na lumalaki sa dibdib ko. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Kung patuloy kong isusulat ang mga liham na ito, ano ang magiging kapalaran namin? Habang nakaupo sa tabi ng bintana, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Kailangan ko nang tapusin ang lahat ng ito, ngunit paano? Sa huli, wala akong magawa, kundi ang pag-isipan ang susunod na hakbang. Sa bawat patak ng ulan, nararamdaman ko ang pag-asa na baka sakaling magbago ang lahat. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, alam ko na ang tunay na twist sa kwento namin ay hindi ko pa rin kayang harapin. Sa kabila ng mga patak ng ulan na bumabagsak sa bintana, para bang ang kalikasan ay nagtatangka ring magkwento ng sarili nitong drama. Nakaupo ako sa harap ng mesa. Ang liwanag ng lampara ay humahagod sa mga sulat na aking isinulat. Ang dami na ng mga liham na iyon, bawat isa ay naglalaman ng damdaming hindi ko masabi sa kanya. Ang nobya ng aking kaibigan, si Clara.
Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pakiusap. Si Miguel, ang kaibigan kong matalik, ay nilapitan ako isang gabi. Pare, sabi niya, kailangan ko ng tulong. Hindi ko alam paano ipahayag ang nararamdaman ko kay Clara sa pamamagitan ng mga salita. Alam mo naman, hindi ako sanay sa ganito. Napag-isipan kong magdahilan, magpaalam, o kahit magpanggap na hindi ko kaya. Subalit, sa bawat pagdadalawang isip, hindi ko maiwasang isipin si Clara. Ang kanyang mga mata na tila nangungusap, ang kanyang ngiti na may kasamang lihim na kislap. Hindi ko magawang tumanggi, kaya pumayag ako. Ako ang nagsimula sa pagsusulat ng mga liham para sa kanya. Sa bawat pagtitipa ng mga salita, ako'y unti-unting nahulog sa bitag ng sariling damdamin. Ang bawat liham na isinulat ko ay puno ng mga pagninilay na galing sa puso ko. Mga salitang nais kong sabihin pero hindi ko magawa. Ang mga salitang iyon ay palaging para sa kanya na hindi ko maaaring angkinin. Sa paglipas ng mga buwan, naging bahagi na ito ng aking pang-araw-araw na buhay. Ang pagsusulat ng mga liham na iyon ay hindi na lamang isang gawain. Isa na itong ritual. Isang bahagi ng pagkatao ko na hindi ko kayang isuko. Sa tuwing makikita ko si Clara, nakikita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Para bang ang mga liham na isinulat ko ay bumubuhay sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang saya, alam kong ang mga salitang iyon ay hindi mula sa tunay na taong nakasulat sa mga liham. Hanggang sa isang araw, nagulat ako nang biglang tumawag si Clara. Gusto kitang makausap, sabi niya. May kakaibang tonong hindi ko maipaliwanag. Nagkasalubong kami sa isang maliit na kafe sa kanto, kung saan ang amoy ng sariwang kape ang bumabalot sa lugar. Naupo kami sa isang sulok at ako'y nakaramdam ng kaba. Anong kailangan mo? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang kalmado kahit ang loob ko'y kumakabog. Alam ko na ikaw ang sumusulat ng mga liham para kay Miguel, sabi niya. Direktang tumingin sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga mata. Tila hinuhukay ang bawat tagong damdamin sa aking puso. Hindi ko alam kung paano siya nakatuklas, pero hindi ko rin magawang magsinungaling. Patawad, Clara, sabi ko. Ang boses ko'y puno ng pagsisisi. Hindi ko intensyon na linlangin ka. Nagsimula ang lahat dahil sa pakiusap ni Miguel. Ngunit ang sumunod na sinabi niya ay nagbigay ng takot at pag-asa sa akin. Ang mga liham na iyon. Iba ang dating sa akin. Hindi ko alam kung paano, pero nararamdaman ko na ang mga salitang iyon ay mula sa iba. Hindi mula kay Miguel. Napabuntong hininga ako. Pilit na iniisip kung dapat ko bang ipagpatuloy ang pag-amin. Oo, Clara. Ako ang sumulat ng mga iyon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero... Ngunit bago ko pa matapos ang aking sasabihin, hinawakan niya ang aking kamay. Tila may hinahanap na katotohanan sa aking mga mata. Ang mga liham na iyon, hindi ko alam kung paano. Pero nararamdaman ko ang koneksyon. Hindi ko maintindihan, pero iba ang dating sa akin. Sa mga sandaling iyon, alam kong ito na ang pagkakataon ko. Ngunit bago pa ako makapagpasya, bumukas ang pinto ng kafe at pumasok si Miguel, ang kaibigan ko. Nagtama ang aming mga mata at sa isang iglap, ramdam ko ang tensyon sa paligid. Alam kong hindi niya alam ang tungkol sa mga liham, pero naramdaman ko ang panganib ng sitwasyon. Miguel! Sabi ko, pilit nang umingiti. Dito ka pala. Ngunit ang sagot ni Miguel ay isang tanong na hindi ko inaasahan. Anong yung ginagawa niyo dito? Nagtama ang tingin namin ni Clara. Sa isang iglap, alam kong ang lahat ng ito ay hahantong sa isang masalimuot na pagtatapos. Ang mga liham na isinulat ko, ang damdaming itinago ko, lahat ito ay hahantong sa isang desisyon na hindi ko inaasahan. Kung paano ako makakalabas sa sitwasyong ito,
walang kasiguruhan. Ngunit ang alam ko, sa likod ng lahat ng ito ay isang lihim na kailangan kong ilantad. Sa harap ni Miguel, sa harap ni Clara. Ang tanong ay paano? At handa ba akong harapin ang anumang magiging resulta ng aking pag-amin? Habang nakaupo ako sa lumang upuan sa tabi ng bintana ng aking maliit na apartment, tumutugtog ang mga himig ng isang lumang plaka na tila ba nakikisabay sa mga alon ng damdaming bumabalot sa akin. Ang araw ay unti-unti nang nalulubog sa abot tanaw, at ang liwanag nito ay may kinalaman sa aking mga tangan na papel at panulat. Isang liham na naman ang aking isusulat para sa kanya, para kay Lila, ang nobya ng aking matalik na kaibigan na si Marco. Hindi siya kailanman naging akin. Ngunit sa bawat liham na aking isinusulat, tila ba nagiging malapit ako sa kanya. Kahit na sa likod lamang ng mga salitang hindi naman sa akin talaga nagmumula. Naalala ko ang unang beses na nagkita kami ni Lila. Isang kaswal na pagtitipon niyon sa bahay ni Marco, kasama ang ilang mga kaibigan, tawanan, at mga kwentuhang walang humpay. Nakangiti siya, habang nakikinig sa mga kwento ni Marco, at ako naman ay tahimik na nakikinig mula sa isang sulok. Wala pang lihim noon. Wala pang pag-aalinlangan. Ngunit nang maglaon, nilapitan ako ni Marco upang humingi ng pabor. Pare, hindi ako magaling sa mga salita. Alam mo naman yun. Baka pwede mo akong tulungan gumawa ng mga liham para kay Lila. Wika niya. Sa puntong iyon, nagsimula ang lahat. Ngayon, matapos ang ilang buwan ng pagsusulat, narito ako sa isang kinasadlakan ng mga damdaming hindi ko inaasahan. Sa mga liham na ito, nailalagay ko ang mga salitang hindi ko magawang sabihin sa kanya ng harapan. Alam kong mali, ngunit ang mga salitang iyon ay nagiging tulay upang makilala ko siya ng mas malalim. Sa bawat pagbasa ko ng mga sagot niyang liham, unti-unti akong nahuhulog sa kanya. Hindi bilang kaibigan ni Marco, kundi bilang isang taong umuusbong ang pagtingin sa kanya. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba sa hangin. Higit sa karaniwang pakiramdam ng pagkabagabag. Habang sinusulat ko ang liham, isang pagbati ng pagmamahal mula kay Marco para sa nalalapit na anibersaryo nila ni Lila. Hindi ko maiwasang mag-isip kung hanggang kailan ko pa magagawa ito. Hanggang kailan ko maikukubli ang aking tunay na nararamdaman. Sa gitna ng pag-iisip, narinig ko ang tunog ng aking cellphone. Isang mensahe mula kay Marco. Pare, may kailangan akong sabihin. Nakasaad sa teksto. Magkita tayo bukas sa usual na tambayan. Importante ito. Sa nabasa kong yon, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Ano kaya ang nais sabihin ni Marco? May kutob akong may kinalaman ito sa mga liham. Malamang natuklasan na niya ang tungkol sa aking lihim na nararamdaman para kay Lila. Ang buong gabi ay nagdaan na puno ng pag-aalala at kawalan ng katiyakan. Kinabukasan, habang papunta ako sa tambayan namin ni Marco, hindi mapalagay ang aking isip. Paano kung ito na ang katapusan ng aming pagkakaibigan? Ngunit kailangan kong harapin ito. Nang makarating ako, naroon na si Marco. May iniinom na kape at tila ba may malalim na iniisip. Umupo ako sa tapat niya at naghintay na siya ang magsimula ng usapan. Salamat at nakarating ka, pare, bungad niya. Alam kong medyo nahihirapan ka na sa pagsusulat ng mga liham para kay Lila. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Bakit mo nasabi yon? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Simpleng hinala lang sagot niya. Ngunit sa kanyang mga mata, tila may kung anong alam na hindi niya sinasabi. Bago pa ako makapagsalita, dumukot siya ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at tumambad sa akin ang isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Nais ko na sanang mag-propose kay Lila, sabi niya. May halong kaba at pananabik sa boses.
Pero gusto kong malaman ang opinyon mo bilang kaibigan. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Sa isang banda, masaya ako para sa kanya. Ngunit sa kabilang dako, may kirot sa aking puso. Hindi ko inaasahan ang ganitong sitwasyon. Ngunit sa pagkakataong iyon, napagtanto ko na ang nararamdaman ko para kay Lila ay kailangan kong isantabi. Mas mahalaga ang pagkakaibigan namin ni Marco kaysa sa anumang pansariling damdamin. Kung mahal mo siya, Marco, at handa ka na, gawin mo. Sagot ko, pilit na itinatago ang aking nararamdaman. Sigurado akong magiging masaya si Lila. Ngumiti siya. Bakas sa kanyang mukha ang tuwa. Salamat pare! Ikaw ang palagi kong kakampi. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung ano ang magiging kasunod ng lahat ng ito. Ngunit isa lang ang tiyak ko. Sa kabila ng lahat, palagi kong pipiliin ang pagkakaibigan. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang palaisipan ang naglalaro. Paano kung malaman ni Lila ang tungkol sa mga liham? Paano kung malaman niya ang totoo? Sa kabila ng lahat, natapos ang araw na may hindi inaasahang balita na nagiging simula ng bagong kabanata. Ngunit ang tunay na tanong ay, ano nga ba ang kahihinatnan ng aking lihim na damdamin? Sa tuwing ako'y nag-iisa sa aking silid, ang tunog ng pagtipa ng mga daliri ko sa keyboard ay tila musika na nagbibigay kalma sa aking magulong isipan. Ako, si Miguel, ang lihim na tagasulat ng mga liham para sa nobya ni Adrian, ang matalik kong kaibigan. Sa bawat salitang aking isinusulat, pilit kong nilalabanan ang damdaming unti-unting umuusbong sa aking puso. Isang damdaming alam kong hindi ko dapat nararamdaman. Ang mga liham ay palaging puno ng pag-ibig, pag-intindi, at pangako ng walang hanggang pagsasama. Sa kabila ng aking pagkamalikhaing kamay, si Adrian ang kumakatawan sa mukha ng mga ito. Sa tuwing mag-uusap kami ni Adrian tungkol sa mga liham, palaging may nangiti sa kanyang mga labi. Hindi alam na ang mga ito'y nagmumula sa akin, hindi sa kanya. Naisip ko kung alam kaya ni Ina, ang kanyang nobya, ang tunay na dahilan kung bakit tila ba kilala niya ang bawat sulok ng kanyang puso. Isang hapon, habang kami ni Adrian ay nag-uusap sa isang maliit na kapehan, napansin kong tila may bumabagabag sa kanya. Miguel, alam mo, ang mga liham mo. Simula niya. Tila mas kilala mo pa si Ana kaysa sa akin. Paano mo nagagawa iyon? Natawa ako. Pilit na tinatago ang aking kaba. Adrian, parte ng trabaho ko ang kilatisin ang mga tao. Minsan, ang mga detalye ay matatagpuan sa pinakamaaliwalas na lugar. Sagot ko. Sabay higop sa malamig kong kape. Ngunit hindi pa rin maalis sa aking isipan ang aming pag-uusap. Sa tuwing pinagmamasdan ko si Ana, nakikita ko ang isang babaeng puno ng sigla at pag-asa. Alam kong hindi ito tamang isipin, ngunit may bahagi ng aking puso na humihiling na sanay ako ang nakakasama niya sa mga sandaling iyon. Sa tuwing nagkikita kami, palaging may ngiti sa kanyang muka, isang ngiting tila ba para sa akin. Isang araw, habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa opisina, nakatanggap ako ng isang tawag mula kay Adrian. Miguel, kailangan kita. Pwede bang dumaan ka muna sa bahay? Tanong niya, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Dali-dali akong pumunta sa bahay ni Adrian, nagtataka kung ano ang maaaring nangyari. Pagdating ko, nakita ko si Adrian na nakaupo sa sala, hawak ang isang liham, ang mga matay puno ng pag-aalala. Miguel, basahin mo ito, sabi niya, inaabot sa akin ang liham. Habang binabasa ko ang liham, tila ba bumagal ang pag-ikot ng mundo. Ang mga salitang nakasulat ay puno ng galit at hinanakit. Adrian, hindi ko sinulat ito. Hindi ito galing sa akin, sabi ko, hindi makapaniwala sa aking nabasa. Alam ko, Miguel. Kaya nga ako nagtataka. Sino ang gumawa nito? Tanong niya. Puno ng pag-aalala.
Habang pinipilit kong unawain ang sitwasyon, biglang nagring ang telepono ni Adrian. Si Ana ang tumatawag. "Adrian, kailangan nating mag-usap," sabi niya. Ang boses niya ay puno ng lungkot. Napatingin ako kay Adrian, alam kong ito ang simula ng isang bagay na hindi namin inaasahan. "Miguel, pwede ka bang sumama? Kailangan ko ng suporta," pakiusap ni Adrian. Wala akong nagawa kundi sumama kay Adrian sa kabila ng kaba sa aking dibdib. Sa kabila ng aking pagnanais na malaman ang buong katotohanan, alam kong may posibilidad na ang lahat ng ito'y magdulot ng mas malaking problema. Pagdating namin sa lugar kung saan kami magkikita ni Ina, ramdam ko ang tensyon sa hangin. Pinilit kong maging kalmado, ngunit ang kabay patuloy na bumabalot sa akin. Nang makaupo kami sa harapan ni Ina, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. "Adrian, Miguel, may kailangan kayong malaman," simula niya. Ang boses niya ay puno ng hinanakit. "May mga liham na natanggap ko na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung sino ang nagsulat, pero alam kong hindi ito galing sa iyo, Adrian." Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Sino ang maaaring nagsulat ng mga liham na iyon? At bakit tila ba may ibang tao ang nagtatangkang manghimasok sa kanilang relasyon? Habang nag-uusap kami, biglang may kumatok sa pinto ng kainan kung saan kami naroroon. Pagbukas ni Adrian, pumasok ang isang lalaking may hawak na liham. Ang liham na puno ng galit at hinanakit. "Miguel, ikaw ba ang sumulat nito?" Tanong ng lalaki. Ang mukha ay puno ng pagdududa. Biglang dumilim ang paligid, at sa sandaling iyon, alam kong isang malaking misteryo ang kailangan naming lutasin. Isang misteryo na maaaring magdulot ng mas malalim na sugat sa aming pagkakaibigan. Sa bawat liham na aking isinusulat para kay Miko, para sa kaniyang nobya na si Lara, unti-unting nagiging mas malinaw sa akin ang damdaming matagal ko nang itinatago. Sa bawat salitang aking pinipili, parang may piraso ng puso ko ang naiiwan sa papel. Alam ko, hindi akin ang mga salitang ito. Hindi ko dapat maramdaman ang matinding pagnanasa na bumabalot sa bawat letra. Pero, paano ko nga ba pipigilan ang sarili ko kung sa bawat liham na sinasabi kong mula kay Miko ay unti-unti kong nakikilala si Lara? Mas higit pa sa pagkakaalam ng kaibigan ko? Nagsimula ang lahat bilang isang pabor. "Hindi ako magaling sa mga ganito," sabi ni Miko isang gabi habang kami ay nag-iinuman sa likod ng bahay. "Alam mo namang masanay ka sa mga salita. Ikaw na ang gumawa ng liham para sa kanya." Noon, isang simpleng gawaing bahay lang ito. Pero sa bawat linggong lumilipas, sa bawat kwento ni Lara na sinasagot ko sa mga liham, hindi ko maiwasang makaramdam ng koneksyon. Nakikita ko siya sa aking isipan, ang kanyang ngiti habang binabasa ang mga salitang hindi naman talaga sa kaibigan ko nagmula. Ang kanyang mga mata na tila kumikinang sa tuwa, kahit pa hindi ko ito direktang nasisilayan. Sa isang banda, alam kong mali ito. Pero sa kabilang banda, paano ko pipigilin ang damdamin kung sa kabila ng mga liham ay tila nagiging mas malapit kami ni Lara? Hindi ko alam kung nararamdaman din niya ito, kung may kakaibang init na bumabalot sa kanya tuwing binabasa ang mga sulat. Pero kaya ko bang talikuran ang pagkakaibigang matagal nang nabuo sa pagitan namin ni Miko para sa isang damdaming hindi ko sigurado kung may patutunguhan? Isang gabi, nagpasya akong sumulat ng liham na may mas personal na tono. Hindi ko alam kung ito ay mula sa akin o mula sa pagkakakilala ko kay Miko. Pero sinimulan ko ito sa isang simpleng tanong. "Lara, ano ang iyong pangarap?" Asahit sa mga naunang liham, madalas kong sinusulat ang mga tanong na madalas pag-usapan namin ni Miko. Ngunit ngayon, gusto kong malaman kung paano niya nakikita ang kaniyang hinaharap. Hindi nagtagal, nakatanggap ako ng sagot
mula kay Lara. Ang pangarap ko ay ang makapaglakbay sa buong mundo, kasama ang taong mahal ko, tugon niya. Sa mga salitang ito, naramdaman ko ang kakaibang kirot sa aking puso. Para bang may bahagi sa akin na umaasa, kahit papaano, na ako ang maging taong iyon. Sa mga sumunod na linggo, patuloy ang aming palitan ng mga liham. Hindi ko alam kung napapansin ni Miko ang pagbabago sa tono ng mga sulat o kung masaya lang siya na tinutulungan ko siya. Sa mga pagkakataong magkasama kami, madalas niya akong tanungin kung ano pa ang nais ni Lara sa mga sulat o kung may nais pa siyang iparating. Ako naman, palaging may nakahandang sagot na para bang talagang alam ko ang lahat tungkol kay Lara. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad kami ni Miko sa parke, bigla siyang huminto at seryosong tumingin sa akin. Alam mo ba, parang nag-iba si Lara. Mas malapit siya sa akin ngayon, mas bukas sa kanyang mga damdamin. Hindi ko alam kung paano, pero parang ikaw ang dahilan. Napatigil ako sa aking paglalakad. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang sinabi. Alam kong mali ang ginagawa ko, pero sa kabila ng lahat, masaya ako na kahit indirect, nagagawa kong maging bahagi ng buhay ni Lara. Pero sa pagkakataong iyon, nagtanong si Miko ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Gusto mo bang makilala siya ng personal? Tanong niya. May nguway ngiti sa kanyang mga labi. Alam ko, hindi mo pa siya nakikilala ng lubos, pero mukhang magiging magkaibigan kayo. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang alok. Kung magkikita kami, paano ko itatago ang damdamin ko? Paano ko sasabihing ako ang naglalagay ng mga salitang nagpatibay sa kanilang relasyon? Ngunit bago ko pa man masabi ang aking sagot, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Lara. Miko, gusto kitang makausap ng personal. May bagay na dapat nating pag-usapan. Sa mga salitang iyon, alam kong may mangyayaring kakaiba. Sa pagkakataong iyon, hindi ko alam kung ako ang dapat masaktan o masaya. Ang twist na ito, ang damdamin na hindi ko sigurado kung saan hahantong, ang siyang nagbigay sa akin ng kaba at pananabik. Sa wakas, magkakaroon ng pagkakataon ang katotohanan na lumabas. Ngunit handa na ba akong harapin ito? Sa paglipas ng mga buwan, tila naging bahagi na ng aking sistema ang pagsusulat ng mga liham para kay Elena. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na siyang napangiti sa pamamagitan ng mga salitang lumalabas sa aking isip at dumadaan sa aking kamay. Sa bawat liham na aking isinusulat para kay Marco, tila ba ako ang nakikipag-usap sa kanya? Ako ang nais na makilala niya. Ako ang naglalantad ng aking damdamin sa bawat pahina. Ngunit alam kong sa bawat liham na aking isinusulat, si Marco ang tila nagiging bayani sa mata ni Elena. Kahit na ako ang tunay na humuhubog sa mga salitang iyon. Isang araw, habang sinusubukan kong hanapin ang perpektong mga salita para sa susunod na liham, biglang tumunog ang aking telepono. Si Marco ang tumatawag. Pare, kailangan ko ng tulong mo ngayon. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kay Elena ang nangyari kagabi. Sabi ni Marco, halatang aligaga. Napabuntong hininga ako. Ano bang nangyari, Marco? Tanong ko. Kahit na sa kaloob-looban ko ay may bahagi ng aking sarili na natutuwa sa pag-aakalang magkakaroon ako ng pagkakataong muling maging tagapagligtas sa pamamagitan ng liham. Nag-away kami. Sinabi ko ang isang bagay na hindi ko dapat sinabi. Hindi ko alam kung paano ko siya hihinga ng tawad. Alam mo naman na hindi ko kayang magsalita ng diretsyo. Paliwanag niya, puno ng pagsisisi. Okay, sige. Magkita tayo mamaya. Dadalhan kita ng sulat. Ayusin natin to, tugon ko, habang tahimik na nagagalak sa pagkakataong makapagsalita para sa kanya. Nang kami ni magkita, agad kong ibinigay kay Marco ang liham na ginawa ko. Basahin mo. Siguradong mapapatawad ka ni Elena. Sabi ko,
Pakiramdam ko ay parang ako ang nagsusumamo sa kapatawaran. Habang binabasa ni Marco ang liham, pinagmamasdan ko siya. Unti-unti siyang ngumiti. Pare, hindi ko alam kung paano mo nagagawa ito. Ang galing mo talaga, sabi niya, puno ng pasasalamat. Sinasabi ko lang kung ano ang nararamdaman mo, Marco. Sabi ko, kahit na sa katotohanan ay ang aking ding nararamdaman ang nakapaloob doon. Sa araw na iyon, habang kami ni Marco ay nakaupo sa isang tahimik na kapehan, biglang tumunog ang telepono niya. Si Elena. Napansin kong tila ba nag-aalangan si Marco na sagutin ang tawag. Sagutin mo na, pare. Kailangan mo siyang kausapin, sabi ko, pilit na pinapalakas ang loob niya, kahit na may bahagi ng aking sarili ang nagdadalawang isip. Nang sagutin ni Marco ang tawag, natigilan ako sa mga narinig ko. Hindi ko inaasahan na ang mga salitang binitiwan ni Elena ay tila puno ng hinanakit. Marco? Alam kong hindi ikaw ang sumulat ng mga liham na iyon. Alam ko kung sino, mariing sabi ni Elena. Na tila ba alam na niya ang lihim na matagal ko nang itinatago. Pakiramdam ko'y bumagsak ang mundo ko. Ano nung ibig mong sabihin, Elena? Tanong ni Marco, halatang gulat at hindi makapaniwala. Alam ko na si Daniel ang nagsusulat ng mga liham na iyon para sa'yo. Alam ko, dahil sa bawat salita, nararamdaman ko na tila mas kilala niya ako kaysa sa'yo. Ang mga liham na iyon, Marco, ay punong-puno ng damdamin na hindi ko nararamdaman mula sa'yo. Paliwanag ni Elena. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Parang natanggalan ako ng lakas. Sinubukan kong huwag ipakita ang aking pagkabigla. Marco, baka naman nagkakamali lang si Elena. Sabi ko, pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Hindi, Daniel. Alam kong ikaw nga. Alam kong ikaw ang sumulat ng mga liham na iyon. At alam kong sa puso mo, ikaw ang tunay na may damdamin para sa akin. Dagdag ni Elena. Natigilan si Marco. Hindi siya makapagsalita. Sa kabila ng lahat, ako ang naging tampulan ng pansin. Ako, ang ghostwriter na ang mga liham ay naging tulay ng pagmamahala ng dalawa. Ngayon ay nasa gitna ng isang komplikadonong sitwasyon. Sa mga sandaling iyon, alam kong wala na akong maitatago. Ako ang tunay na humuhubog sa mga liham na iyon. Ako ang tunay na may damdamin para kay Elena. Ngunit ano ang mangyayari sa aming tatlo ngayon? Paano ko haharapin ang katotohanan na ang lihim kong pagnanasa ay tuluyan ng lumantad? Sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang bumabalot sa akin. Ano ang susunod na mangyayari?